Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan, ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino, babatikusin ang mga salot sa lipunan, pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Tinapayan Festival is the house of bread. Tinapay ay anong sarap, for me it is the best. Lahat dito ng tinapay ay hahanaping tunay. Tinapayan Festival is the house of bread ninyo, is the house of bread ninyo. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na makabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay, maaari po kayo magpadala ng text sa 0915-258-4091 o mag-iwan po kayo ng komento sa ating mga social media pages, ang ating pong Katipunan Channel, FB page, YouTube, at syempre Rumble, gayon din ang X o Instagram. Syempre, bisitahin nyo rin po ang aking sariling bahay na BDT Radio Production. At ngayon, nako, 1 oras po tayong magtatalakayan at first time na makakadaupang palad natin ang atin pong mahusay na at magandang panauhin po natin ngayon hapong ito. Anyway, ngayon po ay makakasama po natin ang Director of Programs ng DKT Philippines Foundation. Of course, walang iba kundi si Binibining Loida Mendares. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Loida. Magandang hapon po, Ma'am Cathy, at salamat po sa imbitasyon na makadaupang palad namin kayo ngayon. Opo, isang karangalan po, Ma'am, na kayo po ay bahagi ngayon ng palatuntunang ito. Sa unang arangkada po natin, Ma'am Loida, magandang ipaalam natin sa ating mga kababayan kung ano ba itong DKT Foundation.
Ma'am Lloyd? Yeah. Okay, ang DKT Foundation or DKT Philippines Foundation ay isa pong rehistradong non-government organization dito sa ating bansa na nagpapalaganap po ng programang family planning at HIV/AIDS prevention sa pamamagitan po ng tinatawag nating social marketing. Yan po. Kailan po ito na itatag, ma'am? Ang foundation po ay na-registered noong March 2021, pero ang DKT Philippines po under the social enterprise ay matagal na po, more than 30 years na sa Pilipinas. Naku, matagal na po pala. Pero saan po ang punong, ano po ang original na, ika nga natin ay organisasyon po nito? Talagang DKT na po? O nag-create lang po ng foundation dito? Yan. Ang DKT po ay anchored sa DKT International, no? Marami po ito, nasa all over the 90 countries po tayo, at isa po sa mga bansa ay ang Pilipinas. At dito naman po sa Pilipinas, meron po tayong tinatawag na DKT Health. Ito po yung organisasyon na kung kilala niyo po ang Trust Condom. Ayan, ang pills para sa mga kababaihan, ito po yung kilala at preferred, no, na tinatangkilik ng ating mga kababayan. At ang Trust Reproductive Health Choices po ang tumutulong sa foundation upang makapagbigay kami ng mga libreng serbisyo sa mga kababayan natin. Okay. Bakit po ito itinatag, ma'am? Ito pong DKT Foundation. Unang-una, ang DKT Foundation ay itinatag dahil ang vision po namin ay ang bawat bata na ipinanganak dito, pinapanganak sana dito sa mundo ay planado or wanted na tinatawag. Kaya naisipan po namin na family planning ang maging primary program na suportahan po foundation. Sino-sino po ba yung bumubuo ng DKT Foundation? Okay. Sa DKT Foundation, pinapangunahan po tayo ng ating chairwoman na si Ms. Denise Van Dyke. So, galing po siya sa Dutch. Ito. At sa program naman po, ako po bilang director ng programs po natin. At may mga kasama rin po tayong mga program managers at iba pa pong mga staff na nakikipagtulungan po sa pag-i-implement ng mga DKT Foundation programs. So, ano po ba ang mga programang ginagawa at mga nakahanay pa ng DKT Foundation? Yan. Unang-una po sa ating programa ay ang tinatawag po nating SODEX o kaya ay Service Outreach and Distribution Extension Program. Ang SODEX po, kami po ay nagkakandak ng mga outreach services. Pumupunta po yung team natin sa mga lugar na malalayo, sa mga lugar na hindi po kadalasang na pupuntahan o nabibigyan ng serbisyo ng family planning. At doon po sa mga lugar na to, through our SODEX program, nagbibigay po tayo ng iba't ibang klase o pamamaraan ng family planning. Kung ang pangangailangan po nila ay temporary method lang, nagbibigay po tayo ng libreng pills, condom, injectables, IUD. At kung ang kailangan naman po nila ay permanent na method dahil kontento na po sila sa bilang ng anak, meron po tayong libreng ligation or tali sa babae at libreng vasectomy naman po or tali sa lalaki. So yun yung unang programa po natin. Pangalawa po, tayo po ay tumutulong din palakasin ang ating pong mga healthcare providers, kagaya po ng mga doktor, midwife at community volunteers. So nagbibigay po kami ng libre din po na training o pagsasanay sa ating mga doktor, midwife at volunteers. And pangatlo, sabi po namin, kailangang pantay ang pagpaplano ng pamilya. Hindi lamang babae ang may responsibilidad dito. Kaya itinataguyod din po namin ang male involvement sa family planning sa pamamagitan po ng vasectomy program po natin. At sa vasectomy program na to, yung mga kalalakihan ang binibigyan po natin ng edukasyon at libreng serbisyo naman po.
Ano po itong mobile, Sotex Mobile Clinic? Mukhang kakaiba po ito at first time na mismong ang inyong foundation ay itinatag po ito o ginawa po ninyo ito. Opo, ang mobile ambulatory clinic po ay kauna-unahan sa Pilipinas. Dito po, gumawa po kami o nag-set up kami ng isang bus. So yung bus po, ginawa po natin siyang parang hospital, no? Maliit na hospital or clinic kung saan maaari tayo makapagbigay ng iba't ibang serbisyo ng family planning, kahit na ligation or vasectomy man yan. Tapos ito po ay pupunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas upang makapagbigay po ng libreng serbisyo. Hanggang saan na po ang narating nitong mobile clinic po ninyo? Ang mobile clinic po natin ay ating pong in-launch o pinakilala sa publiko noong ito lang po last week sa may Binangonan, Rizal. Nung ano po. And then susunod po kami po ay pupunta sa area po ng Calabarzon dahil ito po ay isang region din na may mataas na pangangailangan sa serbisyo ng family planning. So lilipat po ang bus, mobile bus sa Laguna and then sa Cavite po. Ma'am, kayo po ba yung nag-a-identify nung mga areas na pupuntahan ng mobile clinic po ninyo? At papaano po ang ginagawa ninyong pakikipag-ugnayan? Meron po ba kayong mga tinatawag nating mga listahan ng mga sabihin na natin na populasyon na marami ang mga tawag dito, maraming buntis lagi, mga ganun po ba, ma'am? Opo. Unang-una, naging basihan po namin dito ang National Demographic and Health Survey po natin. Dito po sa pag-aaral na to na kalagay anong mga regions o anong mga lugar po yung may mataas na unmet need na tinatawag. Ito po yung mga may pangangailangan sa family planning, ngunit hindi po sila gumagamit. So kagaya nga po ng nabanggit ko kanina, sa Calabarzon area, sa Central Luzon, ganun po. So itong mga lugar na to, kami po ay nakipag-ugnayan sa pamahalaan lokal, sa mga municipal health officers po, provincial health officers, at pinag-usapan po natin ang partnership. So ang naging role po ng ating mga partner sa LGU is maglista ng mga kababayan po natin na nangangailangan po ng serbisyo. So, doon sa listahan, yun po yung nagiging basihan namin, ilan yung pwede namin mabigyan ng service pagdating po namin sa lugar na yon. Nako, malaki po palang bagay yung pakikipag-ugnayan nyo po talaga sa mga lokal na pamahalaan sa iba't ibang panig po ng ating bansa, no? Ang tanong ko na lang po rito, so kayo po yung nagsusupply din mismo nung mga nandoon sa mobile clinic po ninyo? Opo, lahat po ng pangangailangan sa mobile clinic ay galing po sa foundation. Dahil ang foundation po ay maituturing nating self-sustaining dahil ito po ay tinutulungan o sinusuportahan ng Trust Reproductive Health Choices. Okay. Yung pong pagpipili nyo po ba, kasi syempre minsan kahit nasa isang, let's say for example, nakapag-ugnayan po kayo sa, halimbawa diyan po sa Antipolo, no? So may mga identified po kayo ng mga barangays. Meron po ba kayong tinatawag na bilang nung mga na itong barangay na to hanggang dito lang? O open lang po talaga kayo, ma'am? Yan. Sa ginagawa po naming pagpaplano, sa isang araw ang ating mobile clinic ay maaari pong maka-accommodate ng 30 na ligation. Pero doon naman po sa mga nangangailangan ng pills, condom, injectable, kung kahit ilan po sila na pumupunta doon, kahit 100 po yan, nakahanda naman po tayo na magbigay ng serbisyo. May limit lamang po doon sa mga permanent method dahil syempre yung doktor po natin
ang nagagawa po sa isang araw na ligation ay 30 at sa vasectomy naman po ay 20 na kalalakihan. So may limitation pagdating sa ligation at saka vasectomy. So once na nandoon, ibawa, yung isang araw po na yung 30 ligation, correct me if I'm wrong, na pagkakaintindi, ma'am, ha? 30 ang ligation, 20 na katao, yung pwedeng o kayang ma-vasectomy. Tama po ba? Magkaiba po siya. Kung panay vasectomy po ang gagawin, 20 lamang po. Pero kung panay ligation po, 30 to 35 lamang na kababaihan yung pwedeng magawa. Kung combination naman po ito, pwedeng 50% half po. Pero pag marami pa pong nasa listahan, babalikan po ulit namin sila sa ibang mga araw. Or kung ang nailista po ay halimbawa 60, ganyan, or 70, magi-stay po doon yung ating mobile bus ng 2 or 3 araw. So bali ngayon po, dahil ni-launch lang last week, no? So ngayon po may mga nakahanay na po kayo na mga lugar na pupuntahan mismo ng ating mobile clinic. Tama po ba, ma'am? Yes, tama po. At meron na rin pong naka-ready na listahan ang atin pong mga partner na LGUs. Kaya alam na po namin kung ilang araw tayo nandoon sa area. Nung na-identify niyo po ba yung mga areas na kailangan niyo pong puntahan, ano po yung pinakamatagal na 3 days po? At ano po yung lalawigan o munisipyo pong yun? Before po, nung wala pa yung mobile clinic, tumatagal po kami sa isang probinsya ng 3 o 4 na araw. So sa iba't ibang lugar po yon. So ganun din po dito sa mobile clinic po natin. Pag nasa isang probinsya po tayo, halimbawa po ay Nueva Ecija, for example, pwede po tayong tumagal doon ng 3 o 4 na araw, depende po sa bilang ng nagpalista. Curious lang ako, Ma'am Lloyda, no? Ang tanong ko dito, kasi parang ang gobyerno po kasi natin meron ng proyektong ganyan, 'di ba? But somehow, kayo po sa DKT, ano po ang nakita ng foundation kung bakit kinailangan nyo pang gawin to na pwede namang ibang uri yung programa o proyekto na gawin ninyo na ginagawa naman na ito ng gobyerno natin, and particularly yung mga barangay nutrition scholars natin o mga health workers natin sa barangay ay kasulukuyan namang kasama na ito sa programang ipinapatupad sa mga barangay. Ma'am Lloyda. Yes, opo. Tama po yan. Ang DKT Foundation po, ang layunin po natin ay makipagtulungan sa ating mga existing po na programa. Kagaya po nung nabanggit ko kanina na libreng ligation po or vasectomy, marami po sa ating mga hospital sa ngayon, ang available na serbisyo po nila ay yung tinatawag nating pagtatali after manganak or postpartum. So, dun sa mga nanay na nais po magpatali na hindi naman sila nanganak, wala pong readily available na serbisyo para sa kanila. O kaya kung meron man po, kinakailangan na mag-stay po sila sa hospital, no? Bago yung operasyon at pagkatapos ng operasyon. Dahil ang meron pong procedure ngayon sa ating mga hospitals ay yung through the use of spinal anesthesia po. Yan. So medyo matagal po na ang nanay ay mag-stay sa hospital at ito po yung mga request sa amin ng mga nanay, no, kung bakit hindi sila nakakapunta dahil wala pong maiiwanan sa bahay, kailangan nilang lumiban sa trabaho. So dito po sa binibigay nating serbisyo through the SODEX Mobile Clinic, ilang oras lamang po na pahinga, maaari nang umuwi yung nanay agad-agad. So kumbaga, mas madali, mas sabihin na nating mas madali para sa ating mga mga makikinabang, yung mga nanay at tatay natin, no,
dahil sa ginagawa ninyo. And obviously, dahil nga kayo na mismo parang mini hospital yun na pwede mong dalhin kung saan no? Napakabilis ng sistema, napakadali ng sistema, at kinakailangan lang is i-anunsyo mismo o makipag-ugnayan talaga sa barangay at sa lokal na pamahalaan para mas, kumbaga, mas epektibo at makakapag-schedule talaga. Alam na kagad ng mga nanay dun sa area na sa ganitong araw ay nandun kayo, 'di ba? So, Tama po. Oo. Nilalapit po natin yung serbisyo sa ating mga kababayan at saka bago po yung procedure mismo, yung araw ng kanilang operasyon, meron po tayong tinatawag na pre-screening, no, or pre-service day. So, syempre po, hindi po lahat ay basta-basta lang natin na bibigyan ng o tataliin, no, lalaki man or babae. Kailangan po na sila ay dumaan muna sa tinatawag nating check-up or assessment, at ito po ay ginagawa ng ating mga partners na RHU midwives o kaya naman po ay mga partners natin na community-based organizations. Ma'am, nabanggit mo yan tungkol sa may mga kapartners kayo. Particularly, ikaw ay by profession ba, ma'am? Para na rin sa kapakanan ng ating mga tagapakinig at nanonood ngayon sa ating mga social media accounts. Ano po ba ang inyong profession, Ma'am Loida? Ako po ay isang rehistradong nurse at na nasa public health. Ayan. Ma'am, kamakailan lang, actually 2018 nang naipasa ang batas na Republic Act 11448 o mas tinatawag o kilala bilang kalusugan at nutrisyon ng magnanay, no? Ng magnanay. Ano po Yes. ba ang masasabi nyo dito bilang nagsusulong ng family planning at ikaw bilang isang nurse? Bilang nagsusulong po ng family planning, kami ay natutuwa na may mga ganito pong polisiya para sa ating mga nanay, lalong-lalo na sa nutrisyon. Dahil ang family planning po ay isang pamamaraan upang ma-achieve po natin yung tinatawag na nutrisyon ng nanay at ng bata. Kasi kailangan po ng nanay ng tamang pag-aagwat, no, para po magkaroon siya ng time makarecover o makabawi ng lakas dun sa lakas niya na nawala dun sa kanyang previous na pagbubuntis. And ang sabi nga po natin, ang nutrisyon ng bata ay nag-uumpisa po yan sa first 1,000 days. So nasa sinapupunan pa lang po siya, dapat suportado na siya ng nutrisyon sa katawan ng kanyang nanay. So paano po mangyayari ang ganon kung ang isang ina ay sunod-sunod po ang kanyang anak? So mahirap po na makarecover kasi sa pagbubuntis niya, sa panganganak niya, at hanggang sa pag-aalaga po pagkapanganak. Ma'am, isa pa pong katanungan lang din, dahil alam po natin ngayon na marami po sa mga nanonood po natin, ang iba ay interesado, no, na magbenepisyo sa inyong mga serbisyo. Saan po sila pwedeng lumapit o makipag-ugnayan, ma'am? Una-una, pwede po silang magpadala ng mensahe sa amin pong DKT Facebook page. May messenger po kami doon na pwede po silang magbigay ng mensahe sa amin o mag-message sa amin. O kaya sa pinakamalapit po na health center. Kasi gagaya ng sinabi ko po kanina, kami po ay nakikipag-ugnayan sa ating mga lokal na pamahalaan. So magpalista lamang po sila sa kanilang mga midwife, no, doon sa health center para po maisama sila doon sa mga bibigyan ng serbisyo. Ma'am, ano po ang pwede niyong ibilin sa mga unang-una ay nakinabang na sa inyong mga serbisyo, no? Yung nagkaroon na ligate na vasectomy na, at patuloy pa rin na nakikinabang halimbawa sa mga pills at kung ano-ano pa na para kumbaga yung family planning, yung tamang pag-aagwat, no? Panganganak ng ating mga kababaihan, ano po ang maibibilin po ninyo sa kanila?
Go ahead. Ayan, oo. Unang-una kami po ay natutuwa, Ma'am Cathy, no? Kasi yung mga unang nabigyan na natin ng serbisyo, nagpapadala po sila ng kanilang mga mensahe at sila ay natutuwa sa serbisyong kanilang natanggap. At ito po ay kanilang sinasabi din sa kanilang mga kapamilya, kaibigan. So sila mismo yung nag-i-encourage sa kanilang mga kakilala na magplano din ng pamilya. At i-access yung mga ganitong pagkakataon po na may mga libreng serbisyo. At sana patuloy nga po na ganun para dumami pa ang ma-educate po, mabigyan ng kaalaman tungkol sa pagpaplano ng pamilya. At kami naman po ay handang tumulong hanggat sa makakaya po namin. Mm. Ano-anong mga ahensya nga po pala ng pamahalaan natin ang katuwang ninyo o nakikipag-ugnayan po kayo, gayon din sa mga pribadong sektor o sabihin nating mga civil society groups or NGOs, ma'am? Okay. Sa national level po, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa Department of Health. So bago po natin inilunsad ang ating mobile clinic, kami po ay nakipanayam sa ating butihing secretary, Ted Herbosa. At during the launch po mismo, nandun din po ang suporta ng DOH sa atin sa pamamagitan po ni USEC Dr. Glenn Matthew Bagaw. And in addition po sa DOH, kasama rin po natin ang Commission on Population and Development dahil sila naman po ay ang ahensya na tumutulong sa pag-educate o sa tinatawag nating demand generation po sa family planning. And sa local level po, nandyan po yung mga local government units, mga health centers po natin, provincial health office, at para naman po sa mga community-based organization, yung mga NGOs or CSOs kagaya po ng Family Planning Organization of the Philippines or mga private clinics na nagbibigay din ng serbisyo ng family planning, sila po yung aming ini-engage upang makipagtulungan dito sa programa po. Mensahe nyo naman po sa mga katuwang po ninyo sa programang ito. Ayan, para po sa aming mga partners at katuwang sa programang ito, nais po namin ibigay ang aming commitment sa DKT Philippines Foundation para po sa tinatawag natin na sama-sama, no? Sama-sama para sa bawat Pilipino, para sa kalusugan ng bawat Pilipino. Asahan po ninyo na kami po ay nandito at committed na makipagtulungan. At sana po patuloy yung ating magiging samahan at mapalakas pa po natin sa mga susunod pang mga taon. Ma'am Loida, curious lang po ako kung may nararanasan po kayong mga challenges, no, o mga balakid para maipagpatuloy po ninyo ang inyong serbisyo. Go ahead, ma'am. Sa mga challenges po, mga nakikita lang po namin, una, yung siyempre yung pagbabiyahe ng malayo, pero nakaplano naman po yan. Meron po tayong day before na tinatawag. At yung resources, no, na gagamitin po para masuportahan lahat ng serbisyo na binibigay natin. Kaya kami po nananawagan din sa ating mga kababayan na gumagamit din po ng ating family planning methods na kanila din pong itaguyod, no, yung Trust Reproductive Health Choices, dahil kung ano po yung kinikita ng Trust Reproductive Health Choices ay amin pong ibinabalik sa sambayan ng Pilipino. Thank you so much, ma'am, at isa pong malaking bagay po ang tinatawag po nating impormasyon na ibinahagi po ninyo ngayon. Pero meron lang po tayong isang texter na biglang nag-pop up dito dahil alam po nila na kayo ang aming makakapanayam at mukhang tinignan na rin daw niya ang inyong DKT Foundation. Maraming araw po kayong mga aktibidad, mismo ang website at ang inyong Facebook, sabi niya ganon. Pero sabi niya, curious lang daw siya, sabi niya, gaano raw po katotoo na ang family planning, no, ay isang forma raw po ng depopulation. Can you explain and clarify it, Ma'am Loida? Ma'am
Pwede po pakiulit lang ulit yung question? Ang Opo. family Ah, planning ay ang pagkakaintindi ko po dito sa kanyang text ay sabi niyang ganon, mukhang ito yung konteksto niya. Ang sabi po niya, yung daw mga nagkakampanya ng family planning ay para na rin daw nagsusulong ng depopulation sa buong mundo. Ganun po yung kanyang ano. Ano po ang komento po ninyo doon? Ang pagpaplano po ng pamilya ay isang karapatan, isang choice. So, non-coercive po yung ating programa. Ibig sabihin, hindi po natin pinipilit ang sino man na gumamit ng mga family planning methods. So, kagaya ng nasabi po kanina, iba't ibang klase po ng family planning o pagpaplano ng pamilya yung ating ibinibigay sa ating mga kababayan upang sila po mismo yung pumili at magdesisyon. And part of this, hindi po natin sinasabi na kaya natin kontrolin yung populasyon, paglaki ng populasyon. Ang ginagawa po natin ay pag-manage po ng populasyon para tayo in the future ay magkaroon po ng quality or di kalidad na population. Tama po kasi actually po no, naalala ko nga po kahapon, sinabi ni dating senador no, Joey Lina na ang mga Pilipino kaya po naisulong niya yung Republic Act 1114-8 ay dahil ang mga Pilipino daw po ay maraming mga maliliit o ano 'di ba? O pandak. Pasensya na. Gaya ko. Parehas po tayo. Pero bale maganda naman po tayo. Hindi, pero no kidding aside, pero yun nga po yung isa sa problema na sinasabi po ni Senator Joey Lina kahapon dahil makikita nga raw po sa mga datos na talagang naaapektuhan din daw dahil sa kakulangan ng nutrisyon, kakulangan ng tamang kalusugan na pagbibigay ng mga magulang, yung kakayahan ay nasisira nga raw po yung tinatawag nating tamang paglaki, mahusay na paglaki ng ating mga kabataan. Kaya nga may tinawag siyang BST hindi na raw BFF kasi ayaw na raw niya yung before before 5 Ganun yung kanya BFF. Dapat daw ngayon taller, brighter, smarter. Yun ganun kaya tinawag niyang BST. But anyway, Ma'am Lloyda batid ko na ang layunin naman talaga ay para sa pagpapabuti ng kalusugan lalo na ang mga nurse na katulad mo, tulad ng mga doktor ay naglalayon na mapahusay, mapabuti ang kalusugan ng sambayanang Pilipino, hindi po ba? At mensahe mo siguro sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon na kung papaano nila pananatilihin ang mabuting kalusugan lalo na sa mga ina o lactating mothers po natin ngayon. Go ahead, ma'am. Para sa ating pong mga nanay, no, kami po ay nananawagan sa inyo na pag-isipan po nating mabuti ang pagpaplano ng pamilya. Ang atin naman pong layunin o ang ating pong gobyerno ay hindi nagsasabi na 2 o 3 lang ang anak mo. Ang sinasabi po natin dito ay magplano ng pamilya kung ilan po yung kaya nating mabigyan ng dikalidad na buhay. At marami naman po tayong mga pamamaraan na pwede pong gamitin kung nais po ninyong mag-agwat ng bilang mag-agwat ng pagbubuntis o kung nais din naman po ninyo ng permanenteng method dahil kontento na po kayo sa bilang ng anak, ay meron din pong mga serbisyong inilalapit sa inyo. So, yun po. Thank you so much, ma'am. Nag-iisa lang po ba ang mobile clinic ng DKT ngayon, yung SODEX? Sa ngayon po, ang mobile clinic ay iisa pa lang, pero meron pa rin po tayong outreach programs sa iba't ibang lugar. Ang tawag naman namin po ay facility-based. Dahil sa mga lugar na to, may mga doktor o hospital na po tayo na partner at regular po silang nagbibigay ng serbisyo. So dagdag po yung ating mobile clinic.
dito sa mga hospital na meron na po tayong partnership. Naku, talagang napakasipag po pala ng DKT, no? Talagang seryoso sa inyong pagbibigay ng serbisyo. Anyway, with that, maraming salamat po, Ma'am Loida. At sana hindi po ito ang una at huli na makakapanayam kita. Kung meron po kayong mga update pa at mga nais nyong ibahagi na impormasyon, mga schedule po ng inyong mga serbisyo, no, sa ating mga iba't ibang lugar sa ating bansa, ay bukas po ang palatuntunang ito para i-anunsyo po at magkaroon din po kayo muli ng pagkakataon na makapanayam ko. Maraming salamat po, Ma'am Cathy, dahil patuloy pong dumadami din ang ating mga co-advocates na tinatawag sa media. At asahan po ninyo na kami po ay makikipag-ugnayan din po sa inyong opisina. Thank you so much, ma'am. With that, Maraming salamat po. thank you so much. Inyo pong napanood ang ating pong nakapanayam po ngayon, ang mismo pong DKT Foundation, no, na kung saan ay napakaraming mga serbisyo po ang kanilang ginagawa, pero ang pinakahuli po etong kanilang SODEX Mobile Ambulatory Clinic. Nako, talaga namang isang malaking bagay po ang serbisyo po na ipinagkakaloob na ito ng DKT. At ang ating pong, syempre nakapanayam ang Director of Programs ng DKT Philippines Foundation na walang iba kundi si Ma'am Loida Almendares. With that, maraming salamat at napakabilis po ng oras at isang oras na naman po ang nakalipas. Katulad po ng layunin ng palatuntunan ito, patuloy naming tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinit ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng Katipunan Channel na at sa ating nakaagapay ni Silver Archivido, kami po ay nagpapasalamat ngayong hapon at muli kami po ay muling magbabalik sa susunod pong mga pagtatanghal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tinapayan Festival is the house of bread. Tinapay ay anong sarap, umiinis the best. Lahat dito ng tinapay ay hahanaping tunay. Tinapayan Festival is the house of bread ninyo, is the house of bread ninyo.
Flavon Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin natin hanggang sa muli.